Bakit ipinako si Jesus sa cross? Isa sa mga dahilan upang kunin ng sumpa, curse sa buhay mo. Hindi lahat ng nangyari sa cross, ito ay aksidente. Hindi rin simpleng sakripisyo lang ang nangyari doon. May mas malalim na dahilan kung bakit si Jesus Christ ay ipinako sa cross. Yan yung amin pong devotion kanina sa Magkape. Nasa Deuteronomy chapter 21 na po kami. At doon nakita namin na ang cross ay hindi lang po place of suffering. Ito ay place na kung saan kinuha ni Jesus yung curse na dapat para sa iyo, yun ay inako niya sa pamagitan ng paghang niya doon sa tree. Sa Deuteronomy chapter 21, verse 23, basahin ko po sa inyo. Anyone who is hung on a tree is under God's curse. Ang picture dito, ang taong napako or nakabitin doon sa tree ay symbol ng pagiging under judgment o curse. Pero dito pumapasok ang pinakamagandang balita. Sa Galatians chapter 3 verse 13, basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan, that is a curse, nang siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ang keyword dito ay curse. Alam niyo po ang Greek na ginamit dito? Katara. Ang ibig sabihin, condemnation, divine judgment due to sin. In other words, si Jesus Christ ay hindi lang namatay sa cross. Siya ay ipinalit sa atin. Ang curse na para sa atin, siya ang tumanggap. Ang judgment na dapat para sa atin, siya ang humarap. Ito ang gospel. Hindi ka under curse. Kasi si Kristo ang naging curse para sa iyo. Hindi ka na ikinulong ng curse ng nakaraan mo kung tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Sa cross, si Jesus ang naging sagot ng Diyos sa buhay mo. Sa cross, kinuha niya ang curse mo. Kung tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Paano ba tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas? Or ano ba ito? Meron po akong link diyan sa description. I-copy mo yon at ilagay mo sa browser mo, or kung clickable yung link na yan, just click it at dadalhin ka sa isang page at mayroon pong mag-i-explain sa inyo doon in a few minutes at maintindihan mo paano ba talaga maligtas. Ako si Pastor Wes na laging nagsasabing be an inspiration at solution po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye.